Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay nating sabihin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lorenzo, diakono at martir ng simbahan. Ama naming makapangyarihan sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, hingin pa sa buong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya nga ng sinasabi ng kasulatan. Siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang taong tunay matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog, ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang magpapautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat, hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi mangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan, para mabuhay kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narinig po natin sa Ebanghelyo na nadidinig din natin sa ibang sipi ng mga Ebanghelyo, pero ngayon na binasa ay sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang sabi ng Diyos, ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito. Sinasabi ito ni Jesus sa atin ngayon. Ano ba ang ibig sabihin niya ng labis na pagpapahalaga sa sarili? At anong ibig sabihin na kapuotan ang buhay dito sa mundo? Kung titingnan po natin sa original na translation ng Biblia na ginamit na salita dito sa salitang Griego na love and hate. Ang ibig sabihin ng labis na pagpapahalaga sa sarili ay yung pagiging selfish natin. Na wala tayong iba na iniisip kundi ang sarili natin. Hindi lang sa pagpapahalaga sa sarili o pagmamahal sa sarili na minsan sinasabi sa atin na dapat mahalin din natin ang ating sarili. Kundi, ang sabi nga dito sa Ebanghelyo ay labis. Labis. Na kung saan, hindi naman necessary o hindi na kailangan, ay ganun pa din tayo, kaya nalabis. At yun ang tinatawag na selfishness. Na kung saan, mas priority ko ang sarili ko, halimbawa, kesa i-priority natin ang Diyos. Halimbawa, sa umagang ito, pwede na puntahan ka ng temptasyon ng demonyo na huwag sumimba. Kasi ang sarap matulog. Ikaw, madami kang ginawa kahapon, kailangan mo ng pahinga. Pag inisip mo ng inisip yung sa sarili mo, at mas mahalaga yon kesa magpunta ka sa Diyos, that become self. At ano naman yung isa na sinasabi na kapupuotan? Yun naman ang tinatawag na selflessness. Na yung kabaliktaran ng selfishness ay selflessness. Na at talagang bago mo pahalagahan ang sarili mo, pinapahalagan mo ang ibang bagay. Lalong-lalo na kung ano yung mas important. At ang santo na pinagdiriwang natin ngayon, si San Lorenzo, ang isang perpektong halimbawa ng isang taong mayroong selfless. Si San Lorenzo, isang pari, na kung saan doon sa lugar nila, pinapapatay lahat ng hari ang mga obispo at mga pari sapagkat kinukuha ng hari ang lahat ng kayamanan ng simbahan. Kaya itong si San Lorenzo sinabihan na in 3 days, isubmit mo sa amin ang kayamanan ng simbahan. Kaya nga ang ginawa ni San Lorenzo, lahat ng yaman ng simbahan ipinamigay niya sa mahihirap. At pagkatapos, nung 3 araw, nung siya'y magpunta na sa hari para i-present ang yaman ng simbahan, ang daladala niya ay ang mga may sakit, mga pilay, mga
tao na walang-wala. At sinabi niya dun sa hari, ito ang yaman ng simbahan. Kaya nagalit ang hari sa kanya. At anong ginawa? Siya ay pinasunog para po siyang binarbecue. Siya ay nilagay sa isang tali at kung saan naandun yung apoy, siya ay iniikot doon. At nung naandun siya, nagbiro pa itong si San Lorenzo sapagkat yung kanyang kabilang side, naandun, dun napunta yung apoy, sunog na. Kaya sinabi niya dun sa gwardiya, oy, sunog na ang aking kabila, yung isa naman. Ganun yung tao na alam kung ano ang prioridad, alam kung ano ang mas importante, alam kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi lang yung kanyang sarili ang tinitingnan niya, kundi kung ano yung tama at mabuti na dapat niyang gawin. Kung sino ang priority niya sa buhay. Kaya nga po, sinasabi ni Jesus, ang mga tao na may ganito, yung napopuot sa sarili, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At mga kapatid, dito po ang panawagan sa atin. Ano bang mas mahal natin sa buhay na ito? Ano bang pinapriority natin sa buhay na ito? Ito ba'y nung tayo ay magkaroon ng madaming yaman ng mundo? Na kahit apakan natin ang ibang tao? Na kahit magsinungaling tayo? Na kahit gumawa tayo ng hindi tama? Kasi ito ang magsasatisfy ng kagustuhan. Ito ba ang ginagawa mo sa buhay mo? O katulad ni San Lorenzo, we know our priority in life. Alam natin ang mahalaga na kahit mawalan ka, gagawin mo pa din dahil alam mo ito ang tama at ito ang mas mahalaga, yung pagiging mabuti na kahit wala ka na matatanggap sa huli. Kaya nga po mga kapatid, dito po ang tanong sa atin. Anong pinapahalaga natin sa ating ang mga yaman ng mundo that will give satisfaction to your life? Or ang mga bagay na importante, tama, na kahit wala ka at hindi pupunta sa iyo, ay yun ang ginagawa. Sabi nga ulit ni Jesus, ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po tayong lahat. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilalapit natin sa Kanya sa panalangin. At sa bawat panalangin ng ating itugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga diakono ng simbahan, naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa salita at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap at pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang ating mga dukha naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ang ating katawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makapasok sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin.
Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng panalangin ni San Lorenzo, ang iyong martir, tanggapin mo ang mga kahilingang inilalapit namin sa ngalan ng iyong muling nabuhay na anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahayi natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ng tulong mo para kami maligtas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan. Sa kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala paririto Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos kasama ng kanyang esposong si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Lorenzo, ni San Francisco ng Sales at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, Sa tagubiling na kagagaling na utos, taturo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po.
Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ngayon na kanyang inaanyayahan sa piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang buhay mo bigay ay minsan lang nagdaraan sa akin. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y hahandog sa'yo. Katulad ko, marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Laging hiling at laging ang dasal, maging mapalad sa langlang gabi. Turuan mo maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y hahandog sa'yo. Katulad ko, marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Laging hiling at lagi ang dasal, maging mapalad sa langlang gabi. Laging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas mo'y hawin ang buhangin ng tulog. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit mo. Hangin ang tuwing ulan, laan sa buhay kong bigat. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka, maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo.
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, umayo tayo na mapayapa at nagmamahal sa Diyos. Salamat sa Diyos.